nakita akong post, mga ate at kuya. Update, masipag naman si Miss Sas kasi mag-post no? Masipag siyang mag-sulat, ganyan, mag-vlog sa kanyang Facebook page. Sana meron din siya, may YouTube channel ba si Miss Sas? Pero bibira siya mag-vlog, no? Yung nagla-live katulad ko or katulad ni Taning na kanyang mukhang karibal niya sa pagiging prominenteng political vlogger. Taning, kinakalawang ka na, ang daming pangyayari, wala kang kaimik-imik. Sinilip ko yung page mo, hindi ka nagsasalita patungkol doon sa Girian at sa Bardagulan sa Cebu. Eto si Papshi, pupunta na naman ng Singapore. Diyos ko, lamyarda match na naman si Papshi. Manunod yata ng Grand Prix, Formula 1 Grand Prix ba yan? Pupunta na naman na Singapore, di ba? Ano na naman yung lakad na yun? Importante baga yun? May pledges bagang mapapala? Yung pledges na puro drawing, o mamamasyal na naman si Papshi. Hindi mo nakikita yung kapangitan at pagiging incompetent at parang pagsasayang ng pera at panahon at kainutilan sa problema, sa pangangailangan ng mga Pilipino, thinking Pinoy, no? Hindi mo nararamdaman ang humihilag na sikmura ng mga Pilipino sa pagmahal ng bilihin, particularly ng bigas. Palibasa ikaw talagang busog na busog ka lagi, no? Namimintog kang bonggang-bongga, daig na daig ka ni Miss Sas, talagang sexiness. Diyosa, parang hindi kumakain ng 1 cup of rice. Hello, Miss Sas. So, eto, nakita ko yung post, mga ate at kuya. Namnamin natin yung mga sinasabi ni Miss Sas. Tingnan natin kung si Taning yung kanyang pinaparinggan. Kayo na yung mag-comment. Kasi sa tingin ng isang maybe netizen or political blogger, ay si Taning ang kanyang pinaparinggan. Hindi po ako ang may opinion nito, no? Eto po. Ayan. So, syempre si Taning nag-aaral sa UK, 'di ba? Mga lugar na hindi kayang marating ng mga ordinaryong mamamayan, lalong-lalo na tayong mga paslupa. So, sabi ni Miss Sas, when someone tells you they are going to a place where very few people can reach, tell them they are being too modest because they will go where none. Modest pa ba yun? Not just very few can reach, like all of us are. Medyo magulo Sabi ni Mrs. kasi, kapag merong taong nagsabi sa'yo na pupuntahan nila itong mga lugar na bibihira lang naman ang nakakarating, sabihan mo na, correct nyo kung tama, sabihin nyo kung tama yung interpretasyon ko. Sabihin natin sa taong ito, parang feeling ko kasi si Taning yung sinasabi niya, no? Sabihin niyo sa taong ito na napaka-humble naman niya, napaka-mapagpakumbaba, napaka-simple, 'di ba? Napakapayak naman niya. Kasi pupunta sila sa lugar na kung saan wala or kakaunti lang ang nakakarating. Katulad naman ng lahat sa atin. Parang medyo parang ano ba 'to? Antithesis, parang figure of speech ito Hindi ko lang sure kung antithesis or antithesis yung ibig sabihin. Kapag may nagsabi, parang ganito lang yun, kapag may nagsabi sa'yo na pupunta lang naman ako sa lugar na hindi kayang marating ng lahat, may umimik na gano'n, sasabihin, naku, napakasimple mo naman. O pupunta ka kasi sa lugar na hindi marating ng iba. Katulad naman ng lahat. Ano yun? Nagyayabang baga si Taning dito? Pupunta lang naman ako sa UK, doon ako mag-aaral. Lugar na bibihira lang naman. Totoo naman, kung hindi ka mag-OFW, kung hindi ma-approve ang visa mo as tourist papuntang England, or maybe hindi ka ma-aprubahan bilang worker or whatever, student, mag-a-apply ka ng student visa, working visa or something. Papuntang UK, hindi mo talaga mararating ang UK. Mahal-mahal siguro pang masahe dyan, baka kulang ang 50,000 back and forth, diba, mga adat kuya. And also, syempre, alam nyo naman ang kawalang-hiyan ng mga sindikato sa immigration dito. Kahit na may budget ka, kung gusto kanilang harangin, wala ka magagawa. Kukwestiyonin ka nila ng mga sagad hanggang buto. Bakit ka mamamasyal? Bakit ka pupunta ng UK? Bakit ka pupunta ng kung saan-saan, ng US, ng Canada, ng Middle East? Anong gagawin mo doon? Magti-TNT ka lang yata denied. Diba? Offload. Pasakay ka na aeroplano, na-offload ka na harap ng immigration. So aside from hindi bibihira naman sa atin na may kakayahang pumunta ng ibang bansa, maybe to just tour or visit or maybe magtrabaho or maybe tumira na for good,
Bukod sa kakaunti lang naman na may kakayahan yan, unless talagang, di ba, papangarapin mo at pag-iipunan mo, may mga sindikato pang haharang sa iyo. So bibihira nga naman ang nakakarating ng malalayong lugar, di ba? Kung wala ka rin lang naman ito. Or I don't know, kung wala kang swerte dahil kapag kami nalas-malas ka at hindi ka kagandahan, tapos dugyot kang manamit, siguro dapat kung todo alahas ka, may bling-bling kang ganito, no? Kapag dadaan ka sa immigration ng Pilipinas. Hindi ka makakarating sa ibang bansa. So kapag may nagyabang, sabi ni Mrs. ko, kapag may nagyabang ng ganyan sa atin, sabi, napakasimpleng tao mo, napakapayak mo naman. Parang lahat naman kaya naman. So parang ang message pa nga ni Mrs. dito, lahat naman tayo ay may mga lugar na mapupuntahan at kayang mapuntahan na hindi naman mararating ng pangkalahatan. Is that so? Pero ito po yung mas matinding post ni Mrs. Nasabi dito ni Yu Chang ay Ilag, Barney, Ilag. Sino ba yung Barney na iyan? Sino yan? Akla ba yan na Violet? Mataba ba yan na akla? Mukha ba yung dinosaur? Dinosaur si Barney, di ba? Oh, sabi ni Mrs. dito, I miss my old friend. Namimiss daw niya yung matagal na niyang kaibigan. When there's a policy difference, we debate openly, publicly. Oh. Kapag ka hindi sila nag-a-agree sa mga polisiya or sa kanilang pananaw, nagdedebate sila, nagsasagutan sila, parang ganon, ng prangkahan, right? And even publicly. That's how our paths first crossed. Kaya sila nagtagpo dahil pala sa ganun. Open-minded sila or open sila they are open to disagreement. Nagdedebate sila kung, 'di ba? Kung hindi nila gusto ang isang polisiya or kung ano man ang paniniwala and gusto ng gobyerno, pwedeng suportahan ng isa or hindi. Sample na lang dyan yung Soji Bill, di ba? Mamaya discuss ko yung Soji Bill. That's how our paths first crossed. Now, the old friend uses mercenary anonymous bloggers to slander and spread lies about people. What? Yung dati niyang kaibigan gumagamit ng mga anonymous bloggers para siraan si Mrs. at magpakalat ng mga kasinungalingan. Oh, may post kasi si Mrs. na inaatake siya ngayon ng mga ensaymada bloggers. Pakita ko sa inyo mamaya. So, utos to ni Taning? Yung pag-atake ng mga ensaymada vloggers kay, Hoy, Taning! Nagpaparinig si Mrs. Imik! Wala ka masyadong aktibidades ngayon sa iyong page eh. Sinilip ko eh, parang September 9 ka pa may huling post. 12 na. Sa vlog mo nga sa YouTube mo eh, 5 days ago ka pang nag-vlog. Is it suffice to say na pinagbibintangan ni Mrs. ang kanyang dating kaibigan na kayang mag-utos ng mga vloggers para atakihin siya? The old friend cannot defeat at the level of intellectual debate. Hindi kayang talunin si Sas ng kanyang dating kaibigan pagdating sa debating pang-isipan or something? Oh, intelihenteng debate? The old friend stared for a long time into the abyss. Matagal na daw nakatutok sa kadiliman or sa kawalan? The abyss swallowed the old friend. Nilamon na ang kanyang dating kaibigan ng kadiliman? Nilamon na ng kawalan? Nilamon na ng sistema? Nilamon na ng korupsyon? Let's just hope the old friend would have a better fate than Faust. Umasa na lang daw tayo na ang kanyang dating kaibigan ay magkaroon ng mas magandang kapalaran kaysa sa kapalaran ni Fausto. Si Faust po ay parang isang German ba ito? Si Faustus ba? Faust. Ay isang, I don't know if he is a prominent person, pero parang legend na, parang ito'y alamat na si Faust ay isinangla ang kanyang kaluluwa sa damonyo.
sinangla. Kung si Taning ang kanyang old friend, pagpalagay natin si Taning ang tinutukoy ni Mrs. Sir pinaparinggan. Kasi sabi ni Yu Chang dito, ilag Barney, ilag, pinaparinggan ka, bato-bato sa langit, ang tamaan na guilty. So, kung si Taning ang pinaparinggan, isinangla na ni Taning ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Sino yung demonyo? Babae ba ito? Malaki ba ang tiyan nito? Or maybe literal na isinangla niya yung kaluluwa niya kasi si Taning parang bulag ngayon sa mga kalokohan eh. Sa katiwalian, sa incompetence. Yung price cap, price ceiling, yung maling desisyon ni Papshi na hindi nga daw kinonsulta yan kina Jokno, di ba? Tsaka sa economic managers at mga finance appointees ni Papshi. Deadma siya. Ayan si Papshi, magtutur na naman. Mamaya pag-usapan natin ng mga kalokohan ni Papshi ha. May mga babawasan kasi si Papshi ng budget, pero yung kanyang travels next year, dadagdagan ng budget. Si Taning bulag, oh. Taning, kinakalawang ka na. Ang daing ganap, hindi ka updated. Ang daing tiwali, ang daing kalokohan, ang daing kapalpakan. Hindi ka umiimik, Taning. Si Mrs. O nung Department of Tourism fiasco, yung video na recorded, na binili lang online, hindi naman shinat sa Pilipinas, hindi naman nag-shooting dito sa mga pagkagaganda nating tourist destinations, bumili lang online. Yung rice terraces galing sa, saan ba yun? Indonesia. Yung nangingisdang tao, hindi Pilipino, kundi Thai. Yung airport na kung saan lilipad ang eroplano or maglaland, hindi na iya. Yung disyerto, akala napagkamalan pa natin yung disyerto, baka parting Ilocos, di ba? May mga sand dune dyan sa Ilocos. Aba, ay disyerto ng Middle East, kaya pala may camel, tsaka merong Arabo doon sa... Hindi, Taning! Yung Pagcor logo, itong malimit manalo sa... Hindi ka umiimik, Taning, may 433 katao. Hindi, di ba magaling ka sa math? Gaano kalaki ang probability na manalo ang 433 katao sa million combinations of numbers with the multiples of 9? Ang number na tinayaan, 9, 18, 27, 36, 45. Ang ganda ng arithmetic sequence. Multiples of 9. Hindi ka umimik. May narinig pa naman kami na nasa iyo yung maraming ticket. Sabi lang ng achuchuchu. Yung 433 katao, karamihan daw sa ticket, di ba sabi sa chika, sabi ng mga marites, nakita ning daw yung ibang tickets. O, kaya ka siguro hindi bumabatikos, Taning. At mukhang magkaribal talaga kayo ni Miss Sas ngayon. Taning, kaya mo bang isurpass? Kung hindi man ikaw ito, okay, fine. Kung hindi ka ang pinaparinggan niyang matagal niyang kaibigan na sana ay gumanda, sana hindi mo maranasan ang kapalarang inabot ni Fausto na nagsangla na ng kaluluwa sa demonyo para lang sa kayamanan, kasikatan, katalinuhan. 'Di ba ganoon yung legend ni Fausto, ni Faust? Nagsangla ng kaluluwa para sa katalinuhan at kayamanan, para siguro tumalino at yumaman. Okay, kung hindi ikaw to, Taning, hindi mo malagpasan ang kakayahan ni Miss Sas, no? Kasi ikaw nag-aaral ka ngayon sa UK, si Miss Sas nag-aaral sa China. Okay, given. Pwede mong i-claim, subjective kasi ito, pwede mong i-claim na mas maganda ang standards of education sa UK. Pero si Miss Sas nag-aaral ng PhD. She's reaching for her PhD. Doctorate degree na, Taning, ang inaabot ni Miss Sas. Mukhang hindi naman nagkakalayo ang edad nyo ni Miss Sas. Mukhang, di ba, nasa isang age bracket kayo. Ikaw, kolehiyo pa lang ang tinitake mo, no? Tertiary education pa lang ang tinitake mo dyan sa UK. Si Miss Sas, doctorate na. Ibig sabihin, nakapag-masters na ito. Huwag ka, sa Netherlands pa ito nag-masters. Taning! Di ba pangarap mo rin magkaroon ka ng doctorate degree, Taning? Tapusin mo muna yung pag-aaral mo tapusin mo muna yung kolehiyo mo. Ang tanong, matatapos mo, kilala kang Nigas Kogon O parang wala, parang daig na daig ka ni Miss Sas ngayon sa connections, sa brilliance. Partida, dyslexic pa si Miss Sas na nagkakamali-mali pa ang yung pagtatype nito at saka yung pagbabasa, pero talagang witty, no? Kinalawang na si Taning, no? Ano sa tingin nyo? Comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.